Welcome to Donmar TV News Channel. Okay guys, magandang hapon sa inyong lahat. Dalawa ang ating pag-uusapan ngayon. Ito ay una, yung si Bongbong Marcos dumating sa Bicol, no? At hinimatay raw. Okay? So pag-uusapan natin 'yan. Pangalawa, itong si Vice President Leni Robredo, nakitang nakaangkas sa motor sa traffic sa Cavite papunta sa kanyang rally. Yan ang dalawang topic natin ngayon. Uunahin natin yung kay Bongbong Marcos sa Bicol na may nakakuha ng video na parang hinimatay na si Bongbong Marcos, no? Yeah. Alam nyo guys, unang-una, di biro ang pangangampanya guys. Especially if you are running for the president, no? Iikot ka sa buong bansa, ang init-init, no? Medyo mahirap talaga 'yan. At peligro pa kasi alam niyo naman na may pandemic ngayon. Prone tayo sa COVID, di ba? So mag-touch sila sa mga supporters nila. Di natin alam kung meron nagka-COVID dyan, no? Even if may vaccine na po tayo pero hindi pa rin safe, no? Kanilang pag-ikot. Kaya hindi talaga biro ang pangangampanya, no? Pagkatapos niyan, dapat you are mentally ready sa inyong kampanya. Kasi sa mag-speech ka pa sa after sang inyong rally, after yung caravan, no? So dapat mentally ready ka, sisigaw ka pa sa mga tao kasi lalo na si BBM na yung mga rally niya na medyo ang daming tao. So you have to shout kasi yung sound system hindi kakayanin, no? At galing pa sila sa caravan, ang init-init. So yan. So si BBM tungkol diyan sa Bicol na hinimatay siya, no? Siguro, no, meron kasing si nagsabi yun nakita ko yung vlog ni Thinking Pinoy. May friend daw si Thinking Pinoy na nagsabi na galing raw yun sa biyahe si BBM at ang init-init, kaya ipapakita ko ngayon later yung video na yung parang hinimatay na si BBM. Okay? Init-init kasi sa video makikita talaga na ang init na, no? Kaya siya parang dumilim kasi yung pag hinimatay ka, didilim yung paningin mo. Yan. No? So parang nakapikit yung mata ni BBM, no? So sa akin lang, reminder sa kampo ni BBM at reminder na lang po kay BBM, no? Na sana yung health muna ang bigyan pansin natin. Ingat sa health natin, BBM. Kasi alam mo naman na nangunguna ka ngayon sa survey, no? At malaking chance na manalo ka. So you have to take good care of your health. Okay? Hindi lang kay BBM, sa lahat ng mga kandidato, kahit anong posisyon, no? You have to watch over your health during sa election kasi bibiro talaga 'yan nang mag-iikot ka, no? Especially itong si BBM guys na para talagang hectic talaga yung schedule niya, no? Kahit init sila ni Inday Sara, pupunta talaga sila. Makikita mo yung mukha ni BBM nangingitim na sa sobrang init, no? So I hope yung team ni BBM may team kayo din na sa mga may nurse ito si BBM na maka take good care sa kanyang baka may may mga vitamins, maintenance sa si BBM, so at least talagang tinututukan niya ng mga team niya, no? Ng health din ni BBM kasi hindi puro kampanya na lang kasi sometimes yung ating body give up yan. Okay?
So, guys, panoorin natin yung video na yung sa Bicol pagdating ni BBM, yung parang hinimatay siya, ha? Sabay-sabay tayong panoorin ito. Yan. O, tingnan niyo siya sa gitna. O. O, parang gumanon siya, oh. Gumanon siya. Na parang na yung dalawang BBM team inalayan na ang tawag dyan, yung inakbayan siya ba para hindi matumba. Oh, yan. Oh. Walang audio yan, guys. Tinanggal ko yung audio kasi yung audio dyan may music kasi. Oh, tingnan nyo. Oh, parang pumikit na lang yung mata niya. At saka nag-lean back na lang siya sa kanyang alalay. Yan. Oh. Yan, nag-trending yan ngayon. No? Nag-trending yan ngayon sa Facebook. Okay? Di biro, guys. Di talaga biro ang pangangampanya. Ang init-init. Ang daming tao. Yan. Okay? So, ayan, guys. Punta tayo sa second topic natin. Ito ay tungkol kay Robredo. Ito. Yung pictures na yan. No? Si Robredo yan. Yung naka-helmet. No? Naka-angkas siya. Hindi natin alam kung sino yung driver. May nag-post niyan sa Facebook. Yan. I don't know kung nakapaa lang siya. Yan. Si Robredo yan. Naka-motor. No? Okay. May nagsabi na yung sa News 5, yung reporter doon, sabi niya na si Leni Robredo nagmamadali raw sa rally niya para raw makaabot siya, nag-angkas na lang siya ng motor. Oh? Pero para sa aking opinion lang ito, ha, hindi, para sa akin hindi tama. Dahil yung rally naman makahintay naman, di ba? Yung mga tao makakahintayan sa iyo sa rally. At meron pang ang dami namang mga ibang yung mga senatorial slate niya, nag-speech pa. So, para sa akin, bakit talagang ipakita mo sa tao na nakamotor ka? Ano bang ang mensahe mong ipalabas dyan, Leni Robredo? Kasi sa aking opinion, para sa akin, epal pa rin eh. Yung ganito, para sa akin lang, no? I'm not here na para mag-judge, pero the first impression na nakita ko is naiipalan kasi ako. Kasi Vice President ka eh. You are the second highest ranking official sa Pilipinas. No? No, may video din to, guys, pero hindi ko lang kinuha dahil may yung pictures na lang kasi makita mo talaga na nakaangkas siya. Ito sa yung naka-helmet siya, nung nakatalikod siya, yung nasa gilid niyan, presidential PSG yan. While nagmotor siya, nagtatakbo yung mga vice presidential guard niya. So, para sa akin, pwede naman, di ba? Kahit traffic, makakaabot yan. Ba't ipakita mo yan sa mga tao na kasi baka yung mensaheng gusto mong ipa-deliver sa mga tao, yung hindi ka arte, pwede kang sumakay ng kahit anong sasakyan, di ba? So, para sa akin, tatawag ko pa rin na parang epal. No? Ginawa mo ba ito para may simpatiya yung mga tao sa iyo at boboto sa iyo? Para sa akin, wrong strategy pa rin.
I just can remember na ni Marojas, parang yung political strategies nito ni Leni Robredo at ni Marojas parang magkapareho, no? Hindi ko talaga maintindihan guys kung bakit niya ginawa yan, no? At kasi sa CNN rin, no? Yung CNN debate, may pictures na lumalabas sa Facebook at sa mga ibang mainstream media na si Leni Robredo nakapaa na lang. I don't know if baka tapos na ang debate noon at nakapaa siya, no? Para sa akin, ba't mo ginawang nakapaa ka? Pwede ka namang tumawag ng mga PA mo na meron ka bang rubber shoes or sandals na pwede mong ipalit sa yung high heels, di ba? So, kasi ba nakikita mo ang daming kamera, kaya tinanggal mo yung paa mo para ipakita mo na hindi ka arte, gano'n. Para sa akin, wrong strategy pa rin, no? Walang no question about your supporters, no? Bibilib yan sa iyo pag ganyan ang gagawin mo. Bibilib yan. Pero how about the BBM supporters? Pag nakita nilang nakapaa ka lang, you think na bibilib sila? Hindi. Ibabash ka lang. Para gawa ka ng strategy mo na yung BBM mga supporters ay pupunta sa'yo. Kasi wala ka nang magagawa dyan sa mga supporters mo. Talagang susupport yan sa iyo. Pero yung ikaw kasi, you are in the second ranking sa survey. So, talagang you have to get the sympathy of the other supporters, no? Na pupunta sa iyo. So, before kung anong gagawin mo, you think kung talaga bang kasi wala ka na magagawa sa mga BBM supporters, no? The only thing na pwede mong possibilities na mangyayari is some of the BBM supporters ay pupunta sa iyo ang boto, no? Sa ginagawa mong 'yan, mas lalo ka pang madadagdagan ng mga mababawasan ng mga supporters niyan. Naiipala na kasi. Ito guys ay aking opinion lang. It's only my opinion. Hindi ko alam kung anong opinion nyo, pero sa akin pareho kayo sila kay ni Marojas. Ang tanong, bakit niya ginawa niyan? Diba? So, yan. Naka-helmet siya, nakamotor. Pagdating niya sa yung gate niya sa rally, may nakaabang ng mga supporters niya, ang dami. Lalong mas peligro yan. Dinumog siya pag yung nag-down na siya sa motor, pagbaba niya sa motor, dinumog siya ng mga tao. Lalo na nung mas peligro, di ba? Kaysa naghintay ka lang sa traffic. No. Enough na matapos na yung speech ng mga senador. No, yung mga senatorial slate mo, di ba? Mas safe ka. So talagang masasabi kong pakitang tao lang yung mga ginagawa mo. Okay? So, guys, magkomento kayo tungkol dito. At babasahin natin yung mga komento nyo. Kung anong opinion nyo dito. Kung sang-ayon ba kayo sa ginawa ni VP Leni. At anong masasabi nyo sa caravan rally ni BBM na halos hinimatay na siya sa sobrang init. Okay? Magkomento lang down below, guys. At hanggang dito na lang muna. See you in the next video. Guys, don't forget to subscribe to my channel, Donmar TV, and hit the notification bell para updated kayo lagi sa aking mga
latest video. So, guys, hanggang dito lang. God bless everyone.